Naging controversial po yung laban ng Grandmaster Wesley So at Grandmaster Pragnananda sa ginaganap na Tata Steel India 2026. Grabe po kasi binigay ng arbiter ang desisyon kay Wesley. Anong gusto mong resulta? Si Wesley So naman bilang isang gentleman, sinabi niya sige tabla na kahit pwede niyang i-claim yung panalo. Dahil nga supposed to be ubos oras ni Pragdon, in-stop niya yung time kahit hindi siya tumitira. Ang tanong, nakaapekto ba yun sa kanyang torneo? Malalaman po natin dito po sa last day. So, game 1 pa lang, tabla po si Wesley kay Arjun Eriaisi. Napunta lang po sa endgame na Rook and Pawn. Medyo humirap pa nga yun eh. Ngayon, game number 8. Penultimate round ito, last 2 games remaining. Lamang pa rin po si Nihal Sarin at Anan ng 0.5 kay Wesley kasi nga hindi niya claim yung panalo eh. So sa round na ito, puti po siya. Kung gusto niyang mag-champion, kailangan niyang magpilit ng todo. Anong nangyari? E4 po ang tinira ni Wesley na sinagot po yan ng E5. Tapos Knight C3 lang. Ito po yung tinatawag nilang Vienna game. Usually, gumaganito yan eh. Tas ganun. Tas mag-F4. Pero ito pong sinihal, nag-Knight F6, nag-D4 si Wesley. Nagulat ako. Polk bear variation pala ang gagamitin niya. So, kinuha agad yung gitna, no, na kung saan kinapture yan and then binawi ng Reyna parang center game na reverse. Tapos, tumira po ng Knight to C6 na sinagot ng Queen to D3 and then Bishop C5. Tamang develop lang si Nihal. According po sa engine evaluation, this is very equal. Pero tingnan nyo po yung oras. Wesley So, 15 minutes, samantalang si Nihal, 14 minutes. Ang ibig sabihin po nito, preparado si Wes kahit papano. Si Nihal naman, kumakapa-kapa. Pero kahit kumakapa-kapa yan si Nihal, puro number 1 engine move po yung tinira niya so far. Ngayon si Wes sinanggulo, queen lang po sa may G3 na pine-pressure niya po ito na tinirahan lang ni Nihal ng castling. Matagal na naman nag-isip si Nihal dun. At pagka-castling, eto na po. Ang linya pala dito before is Bishop G5. Pero si Wesley, tumira po ng Bishop to H6. Mabilis pa rin tinira at sinihal na paisip na naman. Ang ganda kasi ng Bishop H6 eh. No? Hindi maitulak ha, kakainin. So may threat na mate at ang pinakamagandang depensa is Knight to H5 na nakita ni Nihal. Pwede din dito pero passive yun. Ito mas maganda. Depending while attacking the queen. Ngayon, nung pinapanood ko po ito ng live, nadali na ata si Nihal. Akala ko po kasi may napakasimpleng tirang Queen to G4 lamang agad na hindi pala maganda. Kasi may simpleng Bishop takes F2. At pagka-capture mo, check. Ganun pala mangyayari dyan. Tapos kain. Kaya Wesley So, napaisip dito kasi nakita pa rin ni Nihal yung best move at may tricks pa na ganon kaya napilitan po yan mag-Queen to F3. And after Queen to F3, I was thinking, ipapalit na ata ni Nihal yung Reyna para mawala na yung pressure. Equal, pero si Nihal tumira ng number 1 engine move pa rin. Queen to H4, equal pa rin po ito. Yun nga lang, may attacking binibigay. So, threat na po itong bishop, kaya tumakbo po yan, nag-bishop to E3, and then sinagot ng knight to E5. Ang tagal mag-isip ni Nihal. Si Wesley nag-start na mag-isip pagkatira po ng Queen H4. Pero lamang pa rin si Wesley. Tingnan nyo, kinakapa ni Nihal, pero si Nihal, parang engine maglaro. Ang tindi ng accuracy. Tumakbo, Knight F4, number 1 engine mo pa rin, hitting the queen. Hindi ka po makatakbo dito, may mga sacrifice pala yan na Knight dito, libre, tapos may capture dito, tapos capture doon. Wala, ubos. Kaya ang ginawa, kinapture na lang. At pagka-takes, eto yung matinding blunder na ginawa ni Wes. Kasi ang pinapatira po dito ng engine is Knight to H3. Tapos pagkatakbo ng Queen, F4. Lamang ng konti ang itim doon, pero konti lang, halos close to equal pa. Pero tinira ni Wesley, kahit ako, ito yung ititira ko G3. Mali pala yan.
Kasi pagka Queen H6, eto po, oh, unang tingin, ang gandang tingnan ng F4. Pero blunder pala. Kasi pag F4 saan pupunta yan? Di ba? Tatakbo ka na, di-develop ka na lang, ganun, even castling queen side. This is looking good. Pero hindi totoo yun. May tirada kasing pang malupitan. Grabe naman. Nakita pa ito ni Nihal. Kinapture lang yung nananahimik na Yoka Baby. Bakit pag kinapture yan na ginawa ni Wesley, Queen to B6 lang. Ang aray mo, grabe. Threat po itong Tore na kung iiwas ka, may capture po dito, hindi madepensahan ng sabay. Ngisay. Grabe accuracy ni Nihal. No? Lahat yan, sunod-sunod, engine number 1 move. Nag-castling si Wes, kinapture niya po yung Tore, tumalon doon. Di na nga po pinagkakainin, nanggugulo na lang kasi losing na din naman. Wala umatras lang ba, one rook down, pero nag-E5 lang gugulo kasi underdeveloped. Gumanon, nag-sacrifice. Kinain lang, talagang binibigay na ni Wesley. Chimek, and then gumanon. Tapos gumanon, ayun, eto, kala ko meron pa Kasi may ganitong sunod may ganun, no? May mga threat dito, mati dun, no? Kaso, tindi ng knight takes lang Usang galap. Balik ko ng pyesa mo. Wala na. Hindi ka na po pwedeng makamati basta-basta kasi pagka Queen H3 gusto mong matihin, check And then tunulak. Tapos ang labada, isang Tore ang kalamangan. Nag-resign na. At dahil doon, nawalan na ng pag-asa mag-champion si Wesley. Sa panalo ni Nihal na yan, nag-solo lead po siya after round 8. No? Diyan po naapektuhan yung laro ni Wesley. Kasi grabe na ka-desperate manalo. So, pinipilit. Kasi lamang ng 0.5 Kung hindi po kasi lamang ng 0.5 si Nihal, hindi ganun ka-desperate yung pagpipilit niyan. Yung tamang slightly better tapos iga-grind. Eto kasi talagang completely binago ni Wesley. So, lahat Kaso, Nihal sa rin played like an engine. Ang final accuracy po nito, bumaba naging 97.1 kay Nihal, 85 kay Wesley. Ngayon, sobrang taas po ng 97.1 sa rapid game na hindi mo kabisado. Sobrang taas niyan. Grabe, no? Anyway, tingin ko kaya nag-97 na lang yan kasi during live, almost 99. Dahil yung last part, hindi na best move tinitira ni Nihal. Ang ginagawa niya simplifying Hindi kailangan best move, pero good enough to win na dahil materially up na sobra. Anyway, last round, sinong nakalaban ni Wesley? Si Hans Mokniman. At kitang-kita ko dito na hindi na po ambitious yung kanyang mga tirada. So, normal na lang po kasi na Italian, hindi na nagsisilian. Usually, pag nagpipilit yung black, nagsisisilian. Ayan po nangyari. So, nalaro na ni Wesley Soto dati. Natabla siya kay MBL. Okay, so nag-develop, umatras, pinalit yung bishop, knight takes, umatras, and then f5, capture takes, and then nag-pawn takes. Actually dito, kung si Wesley nagpipilit manalo, makikita niya yung tira dito na magbibigay ng slight advantage. Hindi kasi nakita ni Wesley. Ang tira kasi knight h4. Knight h4. Para po pagka-capture takes, may pressure dito binibigay, depensahan mo. Para mo depensahan? Queen e7 tapos knight takes e5. Ayan, lamang po ito. Grabe po yung attacking ibibigay. Lakas po ng lahat ng pyesa magdodoble na ganun later on. Pati yung knight na to malakas din. Kaso Wesley relax lang yung ginawa, pinalit lang. Ayan, so pinalit lang. Okay, tinulak. Alright, at dito may chance pa din po lumamang ng konti. Tulak daw, tulak. Palit-palit mo lahat, tas pasukin mo dito. Pero Wesley, mas pinili ito simple. Ayan Ganon. Capture, kinapture, takes equal. Ayan Okay, palit-palit. Gumanon. Atake. Pumasok. Na-capture. Okay. Ayun, natabla. Kasi napalit na. One point up si Wesley pansamantala, pero wala. Hindi po obra. Ayan na. Napalit na. And there you go. Tinabla na po dito.
ano ang naging final standing ng torneo. Eto po, tingnan nyo po yung final standing. Champion si Nihal dahil natabla sila last round ni Anan with 6.5. 6 si Vishwanathan Anand, and Wesley So is tied for third together with Arjun and Niman. Sayang po kasi yung tabla kay Pragnananda. Kaya minsan, sinasabi nila pag masyado kang mabait, baka magkaroon ng negative effect. Ako naman, believe pa rin ako kay Wesley sa ginawa niya kasi alam niya na ang buhay ay hindi chess lang. No? Talagang mas pinili niyang maging mabait. Kasi according to Wesley, nung tiningnan niya daw kasi yung posisyon, drawish naman. Drawish po kasi yun eh. Kahit na medyo magulo, magkakapalit-palit mga piyesa, opposite bishop. Kaya ayaw niya daw manalo ng ganun. Parang hindi daw siya komportable kung mananalo siya dahil lang sa ganun technicality. Kaya, tinabla niya. Naiintindihan ko yung sitwasyon ni Wesley. Ang hindi ko naiintindihan, yung sitwasyon ng arbiter. Kasi arbiter kay, bakit sa player mo binigay yung desisyon? Ganito po kasi ang nangyari sa mga hindi nakakaalam. So, naglalaro po sila, nakita nyo po yung video. Wala pa lang in-over si Wesley na draw during the game at all. Naglalaro sila and then suddenly, nung isang segundo na lang si Prag, gusto niya i-promote yung kanyang pawn to queen. Hindi niya daw makita yung queen. Hinawakan niya yung tore. Titira na eh. Tapos nung nakita niya hindi abot yung tira niya, prines niya yung stop. Kasi 1 second na lang. Illegal po yun. Bawal yun. You cannot press the clock unless may claim ka na illegal moves or kaya repetition of moves o kaya nag-offer ng draw yung kalaban mo. Pwede yun. Ang problema kasi, pag nag-post ka po, sasabihin mo, nag-claim yung kalaban mo or nag-claim ka ng something. At pag nagkamali ka ng claim, may rules po na ganito sa torneo. Example, nag-claim ka, mag-claim ako ng draw kasi nag-repetition, pero it turns out a mistake. May penalty yun, dadagdagan ng oras yung kalaban mo. So, siya, bigla na lang nag-post ng clock. Ang reason niya, hindi niya daw makita yung queen, nasa harap niya lang. Nasa harap niya lang eh. So, hindi mo pwede basta-basta i-press yung clock. Ngayon, ang tamang decision doon, alam yun ng arbiter, alam yun ng mga commentator, sinasabi nga nila, panalo na si Wesley, nagulat nga sila, ba't di panalo si Wesley? Ang tamang rules doon, matik panalo si Wesley. Kaso itong arbiter, ang sinabi ng arbiter, ikaw Wes mag-decide. Bahala ka, anong gusto mo mangyari. Hindi mo pwedeng gawin yun. Dapat automatic mag-decide ka kung anong tamang decision doon. Kasi ang nangyari pa parang ganito po, hindi direkta, pero Wesley, panalo ka na dyan. Pero baka naman, pwede mo siyang pagbigyan. Parang ganun sinabi ng arbiter. Kasi sabi, ikaw mag-decide dyan. Syempre, alam mo yun, Wesley, nasa India yung venue eh. Diba? May konting maging epekto yan ng sa mentality mo, yung pag-decide. Dapat arbiter nag-decide eh. Napansin nyo yung mga torneo na kung saan like si Magnus. So, nangyari kasi ito kay Magnus eh. Hinahanap niya yung queen, nalaglag yung queen. Hindi siya pumindot na ubos ang oras. Pwede niya i-press yun tapos, di ba? Teka lang, hindi pwede kasi yun. Ngayon, nung nag-decide yung arbiter na talo ka dyan, Magnus, anong sabi na kalaban niya? Parang gustong sabihin ng kalaban niya, sorry, hindi ako yun, arbiter yun. Which is true. Pero deep inside, syempre, masaya siya sa panalo. Kaso, arbiter nag-decide doon. Di ba? Kaya yung decision, ilalagay mo sa arbiter. Kasi pag linagay mo yan sa player, ang sasabihin ng mga tao sa player, grabe naman to, gusto manalo sa ganun. Hindi mo pwedeng ilagay sa ganung sitwasyon yung mga player. Kaya nga arbiter, kaya nga may arbiter eh. Ba't pa nag-arbiter? Player pa na magdi-decide. Hanip na yan. Kikil mo ako eh. Anyway, I salute Wesley. Grabe. Okay lang. Tie for third. Kahit papano, medyo inalat nung day 3. Pinaka-worst performance niya kasi 2 tabla, 1 talo. Magandang performance niya day 1 and day 2 eh. Ngayon, may rapid and blitz pa Ngayon, may blitz event pa mamaya. So, abangan nyo po yung blitz event at malalaman natin kung makakabawi si Wesley. Sana mag-champion siya sa Blitz. Tingnan po natin. Anyway, muli ito po yung Coach P, the Master Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muling pagkikita. Kita-kits tayo mamaya 5:33
5:30 p.m. magla-live tayo. Bye-bye you guys. Salamat sa support. God bless. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.